Talagang nakapagbibigay liwanag ang pagbabahaginan sa pagtitipon ng araw. Bakit hindi na dumadalo sa mga pagtitipon sa Genshin itong huli? Tutol ang mga magulang niya sa pananalig niya. At nagsama pa nga sila ng mga kamag-anak para batikusin siya. Baka medyo negatibo siya at nangihina. Sa pagharap ni Genshin sa sitwasyong ito gayong kasisimula pa lang niyang manampalataya, kung hindi niya makikilatis ang mga panlalansin ni Satanas, mahihirapan talaga siyang lampasan ito. Paano kung bisitahin natin siya bukas at makipagbahaginan tayo sa kanya? Sige ba? Gusto kong manampalataya sa Diyos ng taimtim. Pero patuloy akong pinipigilan ng pamilya ko. Hindi ko alam kung paano pa nila ako susubukang usigin. Nag-aalala ako na baka hindi ko ito malampasan. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Noong una akong manampalataya sa Diyos, tinutulan at inusig din ako ng pamilya ko. Ibinukod pa nga ako at iniulat ng mga kaklase ko sa eskwela. Kung hindi ako umasa sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, napakahirap sanang danasin iyon. Kung ibahagi ko kaya sa iyo ang karanasan ko, Sige, nagsimula akong dumalo sa mga pagtitipon kasama ang aking lolo't lola noong nasa elementarya pa lang ako. Pero pagpasok ko sa sekundarya, mas sumirap ang aking mga aralin, kaya hindi na ako makadalo sa mga pagtitipon o makapagbasa ng mga salita ng Diyos. At napalayo ang puso ko sa Diyos. Pagsapit lang ng Nobyembre 2011, nang sa wakas ay muling naipagpatuloy ko ang aking buhay iglesia at nakasama ko ang aking mga kapatid sa pagkain at pag-inom ng mga salita ng Diyos at sa pag-awit ng mga himno ng papuri sa Diyos. Nagbigay talaga ito sa akin ng kaganapan. Noong Desyembre 2012, habang nasa universidad ako, ginamit ng CCP ang mainstream media at mga online platform para mag-imbento at magpakalat ng samot-saring walang batayang mga tsismis. Kinukundina at sinisiraan ang iglesia ng makapangyarihang Diyos. Nakita ng mga kakwarto ko ang negatibong propagandang ito at isinumbong nila ang pananalig ko sa aming guro. Pagkatapos ay ipinaalam ito ng guro sa aking mga magulang. Kaya natuklasan ng mga magulang ko ang tungkol sa aking pananalig. Noong gabi ng Desyembre 20, 2012, katatapos ko lang sa aking mga tungkulin at bumalik ako sa paaralan. Pagkarating ko sa dormitoryo, dumating ang 2 guro para questionin ako. Tinanong nila kung saan ako nanggaling at kung ano ang ginagawa ko nitong ilang araw na nagdaan. At tinanong din nila kung nangangaral ba ako ng ebanghelyo sa paaralan. Pagkatapos ay dumating ang aking ina at tiyuhin sa dormitoryo at pinagalitan ako. Sinasabing iuuwi nila ako. Ilang buwan na ikinulong ng tiyuhin ko ang pinsan ko sa bahay dahil sa pananalig nito sa Diyos. At natakot ako na baka gawin din iyon sa akin ng aking mga magulang. Kaya't patuloy akong nanalangin sa Diyos sa aking puso. Hinihiling sa Kanya na magbukas ng daan para sa akin. Sinabi ko sa aking ina, gusto kong manatili sa paaralan. Ayaw kong umuwi. Nang makita ng aking ina ang aking determinasyon, pinayagan niya akong manatili sa paaralan. Pero, lingid sa aking kaalaman, sinabi niya sa aking mga guro na bantayan akong mabuti. Kinabukasan, sunod-sunod akong kinausap ng aking mga guro at ng leader ng departamento. Sinabi nilang, mahigpit na raw ngayong pinamamahalaan ng paaralan ang mga isyong kaugnay sa mga pananampalatayang panrelihiyon. At sinabihan nila akong manatili sa dormitoryo ng ilang araw at huwag pumunta kahit saan. May litrato ko pa nga ang mga gwardya sa paaralan at isusumbong ako kapag nakita nila akong lumabas ng tarangkahan ng paaralan. Hindi ba't para ka na nilang ikinulong sa bahay? Oo nga. Dahil lang sa pananalig ko sa Diyos, naging kakaiba ang tingin sa akin ng mga guro at kaklase ko at tinrato nila ako na parang isang kakatuwang tao. Pakiramdam ko'y lubha akong napahiya at napakahirap para sa akin na tiisin ang lahat ng ito.
Nanampalataya lang ako sa Diyos at wala akong ginagawang anumang masama. Kaya bakit nila ako tinatrato na para bang nagkasala ako? Naisip ko pa nga, kung hindi ako nangaral ng ebanghelyo, titigil kaya ang aking mga guro at kaklase sa maling pagkaunawa sa akin at kakaibang pagtingin sa akin? Nanghihina rin ako nitong mga nakarang araw dahil sinaktan ako ng nanay ko dahil lang sa pananalig ko. Ito ang unang beses na sinaktan niya ako. Nakaramdam ako ng labis na panghihina. Kaya tinawagan ko ang ate ko na nasa ibang universidad para maglabas ng sama ng loob. Sinabi ng ate ko na isinumbong din siya ng kanyang mga kakwarto at pinagalitan pa nga siya ng kanyang guro sa harap ng buong klase. Pagkarinig ko sa sinabi niyang ito, napagtanto ko na maraming kapatid ang inuusig dahil sa mga walang batayang mga tsismis at paninira ng CCP sa ang iglesia ng makapangyarihang Diyos. Habang iniisip ko kung paanong nagpapakalat ang CCP ng mga walang batayang mga tsismis, kinukundina at sinisiraan ang iglesia ng makapangyarihang Diyos, napagtanto ko na ang direkta nilang pinupuntirya ay ang Diyos at na tiniis na ng Diyos ang napakalaki at di mabilang na kahihiyan at pagdurusa. Oo nga. Sa ganitong sitwasyon, inisip ko lang ang sarili kong pagdurusa. Pero hindi ko kailanman isinaalang-alang kung ano ang nararamdaman ng puso ng Diyos sa harap ng ganitong paninirang puri at mga pag-atake. Naisip ko ang mga salita ng Diyos. Maraming gabi na walang tulog ang tiniis ng Diyos para sa kapakanan ng gawain para sa sangkatauhan. Mula sa kaitaasan hanggang sa pinakamababang kalaliman, bumaba siya sa buhay na impyerno kung saan ang tao ay nananahan para mamuhay kasama ang tao sa pagitan ng mga kaduluhan ng mundo. Hindi siya kailanman nagreklamo sa panlilimahid ng tao at hindi niya kailanman sinisi ang tao dahil sa paghihimagsik nito, kundi tinitiis ang pinakamatinding kahihiyan habang personal niyang isinasakatuparan ang kanyang gawain. Paano kayang ang Diyos ay mabibilang sa impyerno? Paano kayang gugugulin niya ang kanyang buhay sa impyerno? Ngunit para sa kapakanan ng buong sangkatauhan, nang sa gayon, ang buong sangkatauhan ay makasumpong ng kapahingahan sa mas lalong madaling panahon, tiniis niya ang kahihiyan at nagdusa ng kawalang katarungan upang makaparito sa lupa at personal na pumasok sa impyerno at Hades sa yungib ng tigre upang iligtas ang tao. Paanong kalipikado ang tao na labanan ang Diyos? Anong dahilan ang mayroon siya upang magreklamo tungkol sa Diyos? Paano siya nagkakaroon ng lakas ng loob na humarap sa Diyos? Amen. 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 Ang Diyos ay banal at pumarito siya sa lupa mula sa langit para iligtas ang sangkatauhan. Pero mali ang naging pagkaunawa sa Kanya at tinrato siya bilang isang kaaway at siya ay tinanggihan at kinundinan ng tiwaling sangkatauhan. Sa kabila ng pagtitiis niya ng matinding kahihiyan at pasakit, nagpatuloy siya sa pagsasalita at paggawa para iligtas tayo. Pero hindi ko naunawaan ang layunin ng Diyos. Nagreklamo at naging negatibo ako sa katiting na pagdurusa. Kapag nahaharap sa kaunting pagtataboy at mga kakaibang tingin mula sa aking mga kaklase at guro, pakiramdam ko ay naaagrabyado ako at nasasaktan ako. At nagsisisi pa nga akong nangaral ako ng ebanghelyo. Tunay ngang maliit ang aking tayog. Sa pag-iisip ko nito, hindi ko na naramdaman na ganoon kalaki ang aking pagdurusa. At naisip kong, ang pag-uusig na kinakaharap ko ay ang pagdurusang dapat tiisin para sa pananampalataya ko sa Diyos. Bukod dito, sinasamahan tayo ng Diyos sa ating pagdurusa at binibigyang ginhawa at pinalalakas loob tayo ng kanyang mga salita. Ang pag-iisip sa mga isinakripisyo ng Diyos para sa sangkatauhan ay makakapawi sa ating pasakit. Tama iyan. Kalaunan, pinamanmanan ako ng mga guro sa aking mga kakwarto at pinabantayan kung ano ang ginagawa ko. Kaya wala akong ibang magawa
kundi ang magtago sa ilalim ng kumot at gamitin ang aking MP4 player para basahin ang mga salita ng Diyos at makinig sa mga himno. Noong panahong iyon, kinakausap din ako ng mga guro para alamin kung nangangaral ba ako ng ebanghelyo. Ang ilan sa mga kaklase kong malapit sa akin noon ay nagsimulang lumayo sa akin. Ang ilan ay pinagsalitaan ako. Sinasabing hindi ako dapat manampalataya sa Diyos at ang iba naman ay kinutya ako. Tinawagan din ako ng mga kamag-anak para subukan akong kumbinsihin na huwag manampalataya sa Diyos. Dalawa sa aking mga pinsan ang nagpadala pa nga sa akin ng mga walang batayang mga chismis at malajablong puna na sinisiraan at kinukundina ang iglesia ng makapangyarihang Diyos. Noong panahong iyon, sa tuwing naririnig ko ang tunog ng telepono, bumibilis ang tibok ng puso ko dahil natatakot akong isa na namang miyembro ng pamilya ang tumatawag para pagalitan ako. Sa ilang araw na iyon, para bang nagtatagal ng isang buong taon ang bawat araw at pakiramdam ko ay nag-iisa ako at walang magawa. Nangulila talaga ako sa aking mga kapatid at gusto kong ibahagi ang pagdurusa ko sa kanila. Pero dahil sa pagmamatsyag ng aking mga guro at kaklase, hindi ako makapunta sa mga pagtitipon. Pakiramdam ko ay napakahina ng kalooban ko at hindi ko alam kung paano danasin ang sitwasyong ito. Nakakulong ako sa bahay nitong mga nakaraang araw. At ang pinaka-inaasam ko ay ang makipagtipon sa mga kapatid at magbahagi sa mga salita ng makapangyarihang Diyos. Talagang nag-alala ako noong panahong iyon. Noon pa man ay mariin ang tinutulan ng aking mga magulang ang pananalig ko at ng aking ate. At hindi ako sigurado kung ano ang gagawin nila sa akin sa pagkakataong ito. Itatrato ba nila ako kung paano tinrato ng aking tiyuhin ang aking pinsan at ikukulong ako sa bahay? Sa harap ng lahat ng pamumuna at pag-uusig na ito, makakapanindigan ba ako? Sinabi sa akin dati ng aking mga magulang na kapag nalaman nilang nananampalataya ako sa Diyos, itatakwil nila ako. Hanggang sa sandaling ito, hindi pa rin ako tinatawagan ng aking ama. Ibig bang sabihin nito ay ayaw na talaga niya sa akin? Sa harap ng lahat ng kawalang katiyakan na ito, wala talaga akong magawa. Ang makakaya ko lang gawin ay ang ipagkatiwala ang mga paghihirap ko sa Diyos at umasa sa Kanya, humihiling ng Kanyang gabay. Sa aking kalituhan at kawalang magawa, natagpuan ko ang isang sipi ng mga salita ng Diyos. Para sa lahat ng may determinasyon at nagmamahal sa Diyos, walang katotohanang hindi maaabot at walang katarungan na hindi nila mapaninindigan. Amen. Ang mga salita ng Diyos ang nagbigay sa akin ng pananalig. Tinatahak ko ang tamang landas sa buhay sa pamamagitan ng pananampalataya sa Diyos. Kaya kahit mali ang maging pagkaunawa sa akin ng lahat, kutsain man ako at tanggihan ako, basta't matatag ako sa aking pananalig, hindi ako madadaig ng mga paghihirap na ito. Oo nga. Palagi akong natatakot na matanggihan at mapagalitan ng aking pamilya. At natatakot din ako sa pangungutya at mga kakaibang tingin ng mga guro at kaklase. At palagi kong nararamdaman na hindi ko nakakayaning magpatuloy. Ito ay dahil masyado akong duwag at walang determinasyong magdusa. Naalala ko ang pamagat ng isang kabanata ng mga salita ng Diyos na nabasa ko ilang araw na ang nakararaan. Tumakas mula sa impluwensya ng kadiliman at makakamit ka ng Diyos. Isinaayos ng Diyos ang sitwasyong ito sa pag-asang makakaahon ako sa madilim na impluwensya ni Satanas. Sa buong panahong ito, dahil tinutulan ng aking mga magulang ang pananampalataya ko sa Diyos, labis nila akong napigilan. At hanggat nasa paligid ang aking mga magulang, hindi ako makapaglakas loob na kumain at uminom ng mga salita ng Diyos. At hindi rin ako makapaglakas loob na magtungo sa mga pagtitipon o gumawa ng aking mga tungkulin. Hindi ko na kayang patuloy na sumunod sa kanilang pamimilit.
Tanging sa pamamagitan ng pagkawala sa madilim na impluwensyang ito at pagtakas sa kanilang pagpigil ako, maayos na makapananampalataya at makagagawa ng aking mga tungkulin. Kaya, nanalangin ako sa Diyos. O Diyos, gusto ko talagang makatakas sa madilim na impluwensya ng aking pamilya, pero wala akong tapang. Pakiusap, bigyan mo ako ng pananalig at lakas para makawala ako sa impluwensya ni Satanas at magawa ko ng maayos ang mga tungkulin ng isang nilikha. Amen. Amen. Sa pamamagitan ng panalangin, nagkaroon ako ng kaunting pananalig at naramdaman ko ring palagi kong kasama ang Diyos. Sa aking pasakit at kawalang magawa, ang mga salita ng Diyos ang umaliw sa akin, nagpalakas ng aking loob at nagbigay sa akin ng pananalig. Nagpasya akong, paano man ako itrato ng aking pamilya at mga guro, mananatili akong matatag sa aking pananalig at sa aking mga tungkulin. Kaya, tinawagan ko ang aking ate at nagkasundo kaming ilalaan ang aming sarili sa aming mga tungkulin ng buong oras. Nanalangin din ako sa Diyos. Hinihiling na buksan niya ang isang landas para makawala ako sa pagmamatsyag ng aking mga guro at kaklase. Noong panahong iyon, naisip ko ang isang himno ng mga salita ng Diyos. Sa paghahangad lang na maunawaan ang katotohanan sa lahat ng bagay, maaaring maperpekto ng Diyos ang mga tao. Kung nais ninyong gawing perpekto ng Diyos, dapat ninyong matutuhan kung paano danasin ang lahat ng bagay at makamit ang kaliwanagan sa lahat ng nangyayari sa inyo. Mabuti man ito o masama, dapat itong magdala ng kapakinabangan sa iyo at dapat hindi ka gawing negatibo. Ano paman, dapat mong matingnan ang mga bagay habang nakatayo sa panig ng Diyos at hindi suriin o aralin ang mga ito mula sa pananaw ng tao. Kung ganito ka dumanas, mapupuno ang puso mo ng mga pasanin ng buhay mo. Palagi kang mamumuhay sa liwanag ng mukha ng Diyos at malamang na hindi ka magkakaroon ng mga paglihis sa pagsasagawa mo. May magandang kinabukasan ang ganitong mga tao sa hinaharap. Amen. Amen. Sa pagninilay sa mga salita ng Diyos, mas naunawaan ko pa ang kanyang layunin. Sa panahong iyon, dahil sa pananalig ko sa Diyos, naharap ako sa pagtataboy at pangungutya ng aking mga kaklase. At bagaman, parang isang masamang bagay ito, ang totoo ay naging kapakipakinabang ito sa aking buhay paglago. Hindi ko ito dapat sinusuri mula sa perspektiba ng pansariling pakinabang at dapat na tinatanggap ko ito mula sa Diyos at hinahanap ang kanyang layunin. Ang CCP ay nagpapakalat ng mga walang basihang chismis online. Sinisiraan at kinukundina ang Diyos. At bagaman, parang isang masamang bagay ito, ang totoo ay ginagamit ng Diyos ang malaking pulang dragon upang magserbisyo para sa mga sarili niyang layunin. Dahil sa pamamagitan ng negatibong propaganda nito, mas maraming tao ang nakakakilala sa pangalan ng makapangyarihang Diyos. Ito ay tunay na karunungan at pagiging makapangyarihan sa lahat ng Diyos. Oo. Ang karunungan ng Diyos ay naipapamalas batay sa mga pakanan ni Satanas. Tama yan. Isinumbong ako ng aking mga kakwarto at nalaman ng lahat ang tungkol sa pananalig ko sa Diyos. Kinutya at pinagalitan ako ng aking pamilya, mga guro at kaklase. At bagaman, nagdanas ako ng kaunting pisikal na pagdurusa, ang sitwasyong ito ang nagtulak sa akin na kumawala mula sa impluwensya ng kadiliman at piliin ang tamang landas sa buhay. Magandang bagay ito para sa akin. Dahil sa paggabay ng mga salita ng Diyos, unti-unting bumuti ang aking kalagayan at nagawa kong harapin ng tama ang sitwasyong ito. Tuwing may oras ako, pinagninilayan ko ang mga salita ng Diyos. At hindi ko na nararamdaman na napakasakit nitong pagkakabukod. Sa kabaligtaran, dahil sa paglapit ko sa Diyos, mas puno ng kasiyahan ang puso ko kaysa dati. Salamat sa Diyos. Kalaunan, binuksan ng Diyos ang isang landas para sa akin. Hindi na ako binabantayan ng aking mga kakwarto. Kaya
Sinamantala ko ang pagkakataon para lumabas at dumalo sa isang pagtitipon. Nang makita kong muli ang aking mga kapatid, binalot ako ng labis-labis na pagmamahal at napuno ng isang di maipaliwanag na kagalakan ng aking puso. Bagaman, nagagawa kong dumalo sa mga pagtitipon, tinututulan pa rin ng aking walang pananampalatayang pamilya ang aking pananalig. At paminsan-minsan ay kinukumusta ako ng aking mga guro. Tumatawag pa nga para alamin ang aking kinaroroonan. Minsan, kapag lumalabas ako para dumalo sa mga pagtitipon, nababahala ang aking puso. At sa ganitong kapaligiran, hindi ako malayang makapanampalataya sa Diyos o makagampan ng aking mga tungkulin. Patuloy akong nanalangin sa Diyos. Hinihiling sa Kanyang gabayan ako at bigyan ako ng determinasyon para makagawa ng mga tamang pagpili. Isang araw, narinig ko ang isang himno ng mga salita ng Diyos. Dapat hangarin ng mga tao na mabuhay ng makabuluhan. Dapat hangarin ng lahat ng tao na isabuhay ang isang makabuluhang buhay at hindi dapat masiyahan sa kanilang kasalukuyang mga kalagayan. Dapat nilang maisabuhay ang wangis ni Pedro at dapat nilang taglayin ang kaalaman at mga karanasan ni Pedro. Dapat nilang hangarin ang mga bagay na mas matatayog at mas malalalim. Dapat nilang hangarin ang isang mas malalim, mas dalisay na pagmamahal sa Diyos at isang buhay na may halaga at kahulugan. Ito lamang ang buhay. Sa ganito lamang sila magiging katulad kay Pedro. Dapat kang tumuon sa kusang pagpasok sa positibong panig at hindi ka dapat maging pasibo at hayaan ang iyong sarili na umurong dahil kontento ka sa pansamantalang ginhawa, habang kasabay nito ay binabaliwala ang mas malalim, mas detalyado at mas praktikal na mga katotohanan. Dapat kang magtaglay ng praktikal na pagmamahal at dapat kang humanap ng lahat ng posibleng paraan upang mapalaya ang iyong sarili mula sa dekadente at walang pakialam na pamumuhay na walang pinagkaiba sa paraan ng pamumuhay ng isang hayop. Dapat mong isabuhay ang isang buhay na may kabuluhan at halaga at hindi mo dapat linlangin ang iyong sarili o ituring ang iyong buhay na parang isang laruan na dapat paglaruan. Para sa lahat ng may determinasyon at nagmamahal sa Diyos, walang katotohanang hindi maaabot at walang katarungan na hindi nila mapaninindigan. Paano mo dapat ipamuhay ang iyong buhay? Paano mo ba dapat ibigin ang Diyos at gamitin ang pag-ibig na ito para matugunan ang kanyang mga layunin? Wala nang mas mahalagang bagay sa iyong buhay. Higit sa lahat, ikaw ay dapat magkaroon ng ganitong uri ng determinasyon at pagtitiyaga at hindi dapat maging mahina na walang gulugod. Dapat mong matutunan kung paano maranasan ang isang makahulugang buhay at maranasan ang makahulugang mga katotohanan at hindi dapat ituring ang iyong sarili ng pabasta-basta sa ganitong paraan. Ang iyong buhay ay lilipas ng hindi mo namamalayan. Pagkatapos niyon, magkakaroon ka pa rin ba ng ganitong uri ng oportunidad na mahalin ang Diyos? Maaari bang mahalin ng tao ang Diyos pagkatapos niyang bawian ng buhay? Dapat kang magkaroon ng determinasyon at ng konsensya na katulad ng kay Pedro. Dapat kang mamuhay ng makabuluhang buhay at hindi mo dapat pinaglalaruan ang iyong sarili. Bilang isang tao na naghahangad sa Diyos, dapat mong isaalang-alang at harapin ang buhay mo ng maingat. Isinasaalang-alang kung paano mo dapat ialay ang iyong sarili sa Diyos, kung paano ka magkakaroon ng isang mas makabuluhang pananalig sa Diyos, at dahil sa iniibig mo ang Diyos,
paano mo siya dapat ibigin sa paraang mas dalisay, mas maganda, at mas mabuti. Amen. Amen. Talagang kamangha-mangha ang mga salita ng Diyos. Pagkatapos makinig dito, pakiramdam ko ay nabigyan ng lakas at direksyon ang puso ko. Oo nga. Pagkarinig sa himnong ito, naunawaan ko ang layunin ng Diyos. Kailangan kong pumasok at maghangad mula sa isang positibong aspekto. At hindi ako dapat makontento na lang sa hindi pag-atras o pagiging negatibo. Kailangan kong aktibong hangarin ang katotohanan at hanapin kung paano isabuhay ang isang makabuluhang buhay. Oo nga. Lalo na nang mabasa ko ang mga salita ng Diyos. Dapat kang magtaglay ng praktikal na pagmamahal. At dapat kang humanap ng lahat ng posibleng paraan upang mapalaya ang iyong sarili mula sa dekadente at walang pakialam na pamumuhay na walang pinagkaiba sa paraan ng pamumuhay ng isang hayop. Dapat mong isabuhay ang isang buhay na may kabuluhan at halaga. At hindi mo dapat linlangin ang iyong sarili o ituring ang iyong buhay na parang isang laruan na dapat paglaruan. Amen. Amen. Nadama ko na ito ay ang pagtatagubilin at hinihingi ng Diyos sa atin. At na ito ang bagay na dapat kong hangarin. Tama. Talaga nga namang napakabulok ng buhay ko. Sa universidad, hindi kami tinuruan ng mga guro kung paano magtakda ng mga tamang layon sa buhay, kundi kung paano namnamin ang buhay sa kolehiyo. Sinabi pa nga ng ilang guro na kung hindi ka pa nakaliban sa klase, nagkarelasyon, o nahibang sa kolehiyo, hindi ka pa talaga nabuhay. Ganito ang atmosfera sa buong paaralan, kung saan ang inaatupag ng lahat ay pagkain, pag-inom, at pagsasaya, at pakikipagkumpetensya sa isa't isa. Iilang tao lang talaga ang nakatuon sa kanilang pag-aaral. Ang mga bagay na pinag-uusapan ng mga tao ay hindi ang tungkol sa kung paano mag-aral o magpakadalubhasa sa isang kasanayan, kundi pagkain, pag-inom, pagsasaya, pagsipsip sa mga guro, at pangangasiwa ng mga personal na relasyon. Para bang namumuhay kami ng malaya at maluwag. Pero sa kalooban namin, ramdam namin ang kahungkagan at kalituhan. Walang kaide-ideya kung ano nga kaya ang tunay na kahulugan ng buhay. At hindi alam kung ano ba talaga ang dapat naming hangarin sa buhay. Tama. Bagamat pansamantalang nabibigyang kasiyahan ng ganitong uri ng buhay ang katawan, nananatiling hungkag ang puso. Tama. Bagaman, alam kong wala talagang saysay ang paghahangad sa mga bagay na iyon. Maliit ang aking tayog. At sa kapaligirang ito, hindi ko pa rin mapigilang sundin ang ganitong pamamaraan ng pamumuhay. At nahirapan akong kumalma at hangarin ang katotohanan. Oo nga. Nakontento ako sa paminsan-minsang pagdalo sa mga pagtitipon at pagpapanatili ng mabuting relasyon sa aking mga magulang nang hindi iniisip kung paano tutuparin ang tungkulin ng isang nilikha. Hindi ba ito ay pagiging negatibo at pag-atras para magtamasa ng pansamantalang kaginawahan? Dati, hindi ko nauunawaan ang katotohanan at hindi ko alam kung ano ang tunay na mahalagang hangarin. Namuhay lang ako ayon sa kagustuhan ng aking mga guro at magulang. Iniisip na kapag nakapasok na ako sa universidad, matatagpuan ko ang kaunting direksyon at layon sa buhay. Pero sa realidad, ang dinala sa akin ng buhay kolehiyo ay hindi ang maliwanag na landasin sa buhay, kundi isang buhay ng higit pang kabulukan at kalituhan. Ano pa ang silbi ng pananatili roon? Naisip ko noong nangaral ako ng ebanghelyo kasama ang mga kapatid kamakailan. Bagaman minsan ay iniinsulto at kinukutya kami, nakadarama ang puso ko ng katuparan at kagalakan. At pakiramdam ko, ang paggampan ng tungkulin ng isang nilikha at paggawa ng makakatarungang bagay ay ang nagbibigay kabuluhan sa buhay. Mismo, ang kagalakan at kapayapaang ito sa puso ay hindi mapapalitan ng anuman. Tama. Dati, hindi ako maayos na nanampalataya sa Diyos at napakaraming oras ang sinayang ko dahil hinahangad ko ang kaalaman. Kung patuloy akong nalimitahan ng aking mga magulang,
at ipinagpatuloy ang bulok na buhay na ito sa paaralan, hindi ba't magiging napakahangal ko nito? Nang mapagtanto ito, nagpasya akong isuko ang aking pag-aaral at gawin ang aking tungkulin. Noong gabi ng Enero 1, 2013, umuwi kami ng aking ate sa bahay. Sinabi sa amin ng aming ama, "Ipinatawag ko kayo ngayon para ilatag ang lahat sa inyo. Kailangang mag-isip kayong mabuti at magpasya kung gusto ninyo pa ring manampalataya sa Diyos. Kung gusto ninyo pa ring manampalataya sa Diyos, huwag na kayong mag-abalang ipagpatuloy ang pag-aaral ninyo at pwede ninyo na ring ituring na patay na kayo sa akin. Kung pipiliin ninyong bitiwan ang inyong pananalig, putulin ninyo ang ugnayan ninyo sa mga nananampalataya sa Diyos at ipagpatuloy ninyo ang inyong pag-aaral." Sabi pa niya, ang pananampalataya sa Diyos ay kinukontra ng gobyerno at namumuhay tayo sa ilalim ng pamumuno ng CCP. Sa palagay ba ninyo ay kaya ninyo silang kontrahin? Sa sandaling nagpatotoo kami ng aking ate sa gawain ng Diyos sa kanila, nag-alab sa galit ang aking ama at tiyuhin. Itinatanggi at nilalapastangan ang Diyos at sinaway at pinagalitan kami. Natakot talaga ako nang makita ko sila na ganito. At patuloy akong nanalangin sa Diyos sa aking puso, hinihiling na bigyan niya ako ng pananalig at lakas para harapin ang sitwasyong ito. Patuloy nila kaming kinagalitan hanggang may 2:00 o 3:00 ng madaling araw. Paulit-ulit din kaming kinuwestiyon ng aking ina kung gusto pa rin ba naming manampalataya sa Diyos. Gusto ko na lang sanang manahimik at basta makalusot. Pero naisip ko kung paanong, dahil natakot akong tanggihan ng aking pamilya, hindi ako naglakas loob na amining nananampalataya ako sa Diyos at hindi ako nagpatotoo sa Diyos. Hindi ko na muling magagawa iyon. Hindi lang ang pamilya ko ang naghihintay sa aking sagot, naghihintay rin ang Diyos na ipahayag ko ang aking posisyon. Pinanonood din ni Satanas kung ano ang pipiliin ko. Paano man ako itrato ng aking pamilya, kailangan kong manindigan sa aking patotoo. Kaya, matatag kong sinabi, patuloy akong mananampalataya sa Diyos. Amen. Galit na sinabi sa akin ng aking ama, dahil patuloy kang mananampalataya sa Diyos, dapat kang lumaya sa bahay na ito. Simula ngayon, patay ka na sa akin. Pagkatapos ay pinalabas niya kami sa kwarto niya. Napakasakit ng puso ko. Gusto ko lang manampalataya sa Diyos. At hindi ko kailanman sinabi na ayaw ko sa mga magulang ko. Kaya bakit hindi nila pinakikinggan ang aking puso? Bakit nila ako pinipilit na mamili? Pagbalik ko sa aking kwarto, hindi ko mapakalma ang aking mga emosyon. Nanalangin ako sa Diyos. O Diyos, paano man nila ako subukang pigilan, susundan kita. Pakiusap, bigyan mo ako ng pananalig at lakas at gabayan ako sa aking landasin. Amen. Kinabukasan, pagbukang liwayway, dumating ang aking tiyahin at tiyuhin sa aming bahay. Hinihikayat kaming magkapatid na huwag manampalataya sa Diyos. Sabi ng tiyahin ko, labis na nagdusa ang aking ama sa pagpapalaki sa amin at umiyak pa nga siya. Nagmamakaawa sa aking tumigil sa pananampalataya sa Diyos. Talagang mahina ako at gusto kong sumang-ayon na lang para mapalubag ang loob nila. Pero alam ko na sa paggawa nito, hindi ako magpapatotoo at na itinatatwa ko ang Diyos at ipinagkakanulo siya. Hindi ko kayang saktan ang puso ng Diyos. Ginagamit ni Satanas ang lahat ng uri ng paraan para pilitin tayong lumayo sa Diyos at ipagkanulo siya. Oo nga. Sa mga sumunod na araw, patuloy nila kaming inakusahang mag-ate na wala kaming konsensya. Iginigiit din ng aking ama na pumili kami sa pagitan ng aming pananalig at ng aming pamilya. Sa aking puso, alam ko
na ang pananampalataya sa Diyos ay ang tamang landas. Ginagabayan at sinasamahan ako ng Diyos simula pagkabata at ang pananalig ko ay naging bahagi na ng aking buhay. Hindi ko kayang iwan ang Diyos. Pero kapag naiisip ko kung paano nagsikap ang aking mga magulang para palakihin ako, palagi kong nararamdaman ang pagkakautang sa kanila sa aking puso. At ayaw ko ring saktan ang mga damdamin nila. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Kaya patuloy akong nanalangin sa Diyos, hinihiling sa Kanya na gabayan ako. Naisip ko ang mga salita ng Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, nilikha ng Diyos ang mundong ito at dinala rito ang tao, isang buhay na nilalang na pinagkalooban niya ng buhay. Pagkatapos, nagkaroon ng mga magulang at kamag-anak ang tao at hindi na nag-iisa. Mula nang unang makita ng tao ang material na mundong ito, itinadhana siyang mamuhay sa loob ng pag-orden ng Diyos. Ang hininga ng buhay mula sa Diyos ang sumusuporta sa bawat nabubuhay na nilalang sa kanilang paglaki hanggang sa kanilang pagtanda. Sa panahon ng prosesong ito, walang nakadarama na umiiral at lumalago ang tao sa ilalim ng pangangalaga ng Diyos. Sa halip, naniniwala siya na ang tao ay lumalago sa ilalim ng biyaya ng pagpapalaki ng mga magulang at na ang sarili niyang instinto sa buhay ang nag-uudyok sa kanyang paglago. Ito ay dahil hindi alam ng tao kung sino ang nagkaloob ng buhay niya o kung saan ito nanggaling, lalo nang hindi niya alam kung paano lumilikha ng mga himala ang instinto ng buhay. Ang alam lang niya ay napagkain ang saligan ng pagpapatuloy ng kanyang buhay, na pagtitiyaga ang pinagmumula ng pag-iral ng buhay niya, at na ang mga paniniwala sa kanyang isipan ang puhunan kung saan nakadepende ang kanyang pananatiling buhay. Tungkol sa biyaya at panustos ng Diyos, ganap na walang kamalayan ang tao, at sa ganitong paraan niya inaaksaya ang buhay na ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. Wala kahit isang tao na binabantayan ng Diyos sa araw at gabi ang nagkukusang sumamba sa Kanya. Gumagawa lang ang Diyos sa tao nang wala siyang anumang inaasahan, ayon sa naplano na niya. Ginagawa niya iyon sa pag-asang balang araw, magigising ang tao mula sa panaginip nito at biglang matatanto ang halaga at kabuluhan ng buhay, ang halagang ibinayad ng Diyos para sa lahat ng kanyang ibinigay rito, at ang pananabik ng Diyos na masidhing nag-aasam na manumbalik ang tao sa Kanya. Amen. Amen. Mula sa mga salita ng Diyos, naunawaan ko na ang buhay ko ay nagmula sa Diyos, at ang Diyos ang nagkaloob sa akin ng hininga ng buhay. Pinahihintulutan akong manatiling buhay sa mundong ito. Ang aking pamilya at mga magulang ay isinaayos ng Diyos. Bagaman mukhang pinalaki ako ng aking mga magulang hanggang sa hustong gulang, ang totoo, ito ay dahil sa lihim akong binabantayan at pinoprotektahan ng Diyos. Kaya nananatili akong buhay hanggang sa ngayon. Oo nga. Palaging tahimik na nagbabayad ng halaga ang Diyos, at ang kanyang pagmamahal ay higit pa sa pag-aaruga at pagkagiliw ng ating mga magulang. Mismo. Mula pagkabata hanggang sa aking pagtanda, tinustusan lang ng mga magulang ko ang aking mga material na pangangailangan at matrikula. Pero halos hindi sila nagmalasakit sa akin o nagturo sa akin kung paano ang umasal. Sa pagbabasa lang ng mga salita ng Diyos ako natuto kung paano umasal ng maayos. Noong bata pa ako, madalas kaming mag-away ng pinsan ko dahil sa maliliit na bagay. At ang lola ko ang gumamit ng mga salita ng Diyos para turuan ako na matutong maging mapagparaya at mapagpasensya, at hindi maging makitid ang pag-iisip o maghiganti. Sa paaralan, marami sa mga kaklase ko ang sumunod sa masasamang uso, at
nalulung sila sa mga online game at napakaagang pumasok sa pakikipagrelasyon. Nabasa ko ang mga salita ng Diyos at nalaman kong ang mga bagay na ito ay hindi kalugod-lugod sa Diyos. Kaya hindi ako gumaya sa kanila sa paghahangad ng mga bagay na iyon. Sa unibersidad, marami sa aking mga kaklase ang nandaya sa mga pagsusulit. Sumipsip sa mga guro para sa kanilang kinabukasang akademiko at ginamit ang isa't isa. Naunawaan ko mula sa mga salita ng Diyos na hinihingi niya sa atin na maging matapat na mga tao at na hindi tayo dapat manlinlang, mainggit, o makipagtalo. Kaya hindi ako sumunod sa kanila sa paggawa ng mga ganitong bagay. Nang hindi man lang natin nakikita, inilalayo tayo ng Diyos sa maraming tukso at tinutulungan tayong maiwasan ang maraming kasamaan. Oo nga. Bukod pa roon, habang lumalaki ako, nakaranas ako ng maraming nakakatakot at nakakapangambang sitwasyon. At sa pamamagitan ng panalangin at pagtawag sa Diyos, palagi akong nakakatagpo ng pag-asa at nawawala ang takot. Ang mga salita ng Diyos ang gumabay sa akin at tumulong sa akin na maunawaan ang ilang katotohanan. Kaya hindi ako naligaw o natukso ng masasamang uso na iyon. At hindi ako naging buktot o kahindik-hindik. Ang Diyos din ang palaging nagbabantay at pumoprotekta sa akin. Binibigyang daan akong lumaki ng payapa at malusog. Tama. Preordinasyon ng Diyos kung kaya isinilang ako ng aking mga magulang. Ang pagtutustos nila sa akin ay nasa ilalim din ng kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos at dapat kong suklian ang pagmamahal ng Diyos. Pagkatapos manampalataya sa Diyos sa loob ng napakaraming taon, wala akong masyadong nagawa para sa Diyos at tinatamasa ko lang ang biyaya at mga pagpapala ng Diyos. Dati, dahil sa pagpigil ng aking mga magulang, hindi ko nagawa ang aking mga tungkulin. Pero, hindi na ako maaaring magpatuloy sa pagiging mapaghimagsik tulad nito. At ayaw ko na ring talikuran ang aking mga tungkulin para mapanatili ang relasyon ko sa aking mga magulang. Mabuti. Nagbasa ako ng higit pang mga salita ng Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, anong prinsipyo ang dapat pagbatayan ng pagtrato ng mga tao sa iba ayon sa hinihingi ng mga salita ng Diyos? Mahalin kung ano ang minamahal ng Diyos at kamuhian kung ano ang kinamumuhian ng Diyos. Ito ang prinsipyong dapat sundin ng mga tao. Mahal ng Diyos ang mga naghahangad ng katotohanan at nakasusunod sa kanyang kalooban. Ito rin ang mga taong dapat nating mahalin. Ang mga hindi nakasusunod sa kalooban ng Diyos, mga namumuhi at naghihimagsiklaban sa Diyos, ito ang mga taong kinasusuklaman ng Diyos at dapat din natin silang kasuklaman. Ito ang hinihingi ng Diyos sa tao. Kung hindi naniniwala sa Diyos ang iyong mga magulang, kung alam na alam nila na ang pananalig sa Diyos ang tamang landas, at na maaari itong humantong sa kaligtasan, subalit ayaw pa rin nila itong tanggapin, walang duda na sila ay mga taong tumututol at namumuhi sa katotohanan, at na sila ang mga taong lumalaban at namumuhi sa Diyos, at natural lang na kinapopuotan at kinamumuhian sila ng Diyos. Magagawa mo bang kapuotan ang gayong mga magulang? Nilalabanan at nilalapastangan nila ang Diyos. Kung magkagayon, ay tiyak na mga demonyo at satanas sila. Magagawa mo ba silang kamuhian at sumpain? Mga totoong katanungan ang lahat ng ito. Kung hinahadlangan ka ng iyong mga magulang na manampalataya sa Diyos, paano mo sila dapat tratuhin? Gaya ng hinihingi ng Diyos, dapat mong mahalin kung ano ang minamahal ng Diyos at kamuhian kung ano ang kinamumuhian ng Diyos. Amen. Amen. Nang makita ko ang sinasabi ng salita ng Diyos na mahalin kung ano ang minamahal ng Diyos at kamuhian kung ano ang kinamumuhian ng Diyos,
nagkamit ako ng mas malinaw na pagkaunawa sa kung anong pagpili ang dapat kong gawin. Hindi na nanampalataya ang aking mga magulang sa Diyos at sinubukan pa nga nilang usigin at patigilin ako sa aking pananampalataya. Nang magpatotoo kami sa kanila ng aking ate tungkol sa Diyos, galit na galit ang aking ama at isinumpa ang Diyos. Nagbibitaw ng mga kalapastanganan. Ang diwa nila ay tulad ng sa mga dyablo at pagmamay-ari sila ni Satanas. Dati, inakala ko na kinontra lang nila ang aking pananalig dahil niligaw sila ng mga walang batayang mga tsismis ng CCP. Pero, nang marinig din ng iba ang mga walang batayang mga tsismis ng CCP, nagawa ng mga itong makilatis ang tama sa mali at hindi bulag na sumunod sa pagkundina ng CCP sa Diyos. Pero hindi nangilatis ang aking mga magulang at bulag silang naniwala sa CCP at nakisali sa pagkundina nito. Bukod pa rito, noon ay ipinangaral lang sa kanila ng aking lolo't lola ang ebanghelyo pero hindi nila ito tinanggap. At kalaunan, nang makita nilang inaakay kami ng aming lolo't lola na manampalataya sa Diyos, nagkimkim sila ng pagkamuhi sa aking lolo't lola. Inaatake at iniinsulto pa nga ang mga ito. Binalaan pa nila ang aking lolo't lola. Sinasabi na kung patuloy na mananampalataya ang mga ito sa Diyos, titigil sila sa pagbibigay ng pera sa mga ito. Sa panahong iyon, palagi rin nila kaming binabalaan ng aking ate na huwag manampalataya sa Diyos. Sa pagkakataong ito, nang malaman nilang nananampalataya kami sa Diyos, sinubukan nila kaming pilitin na talikuran ang aming pananalig sa pamamagitan ng pagbabantang puputulin ang ugnayan sa amin. Napagtanto ko na hindi sa hangal at mangmang sila o walang kakayahan sa pagkilatis, kundi ang kalikasan nila ay ang pagkamuhi sa Diyos at paglaban sa Kanya. Noong araw na iyon, pinili kong manampalataya sa Diyos at tahakin ang tamang landas. Pero sinubukan pa rin ng aking mga magulang na usigin at kontrahin ako. Iba ang landas ko sa kanila at hindi ko kayang patuloy na magpapigil sa kanila. Noong gabing iyon, nagbiling baligtad ako sa kama, hindi makatulog, at patuloy akong nanalangin sa Diyos. Hinihiling sa Kanyang gabayan ako at bigyan ako ng pagkakataong gawin ang aking tungkulin. Kinaumagahan, inihatid ako ng aking ama sa paaralan. Matapos sagutan ang mga huling pagsusulit, maaga kong ipinasa ang aking papel. At habang wala ang aking mga kaklase, inimpake ko ang aking mga gamit at lumabas para gawin ang aking tungkulin. Kaya, ipinagpatuloy mo ba ang paggawa ng iyong tungkulin sa iglesia pagkatapos? Sa kasalukuyan, halos 10 taon ko nang ginagawa ang aking tungkulin sa iglesia at sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga salita ng Diyos at pagsasanay sa aking tungkulin, unti-unti kong natutuhang kilatisin ang lahat ng uri ng mga tao, pangyayari at bagay at nagkaroon din ako ng kaunting pagkaunawa sa aking tiwaling disposisyon. Unti-unti, nagsimula ko ng isabuhay ng kaunti ang wangis ng tao. Sa tuwing naaalala ko ang karanasang ito, lubos ang pasasalamat ko sa Diyos. Bagaman, nananampalataya na ako sa Diyos mula pagkabata, labis akong mangmang at duwag. At kahit alam ko ang tunay na daan, wala akong tapang na panghawakan ito. Sumuko ako sa pamimilit ng aking mga magulang at hindi ko magawa ng maayos na hangarin ang katotohanan at gampanan ang aking tungkulin. Ang Diyos ang palaging gumagabay sa akin. Ginagamit ang Kanyang mga salita para gabayan ako tungo sa tamang landas ng buhay. Nagpapasalamat ako sa pagmamahal at pagliligtas ng Diyos. Salamat sa Diyos. Talagang nakakatulong sa akin ang karanasan mo.